Wala na siyang pakinabang, Rafael. Para na lang siyang basurang nakaharang sa daan natin patungo sa ginto. Ang tinig ni Luz Viminda ay umalingaw-ngaw, matalim, at tila isang lason na humalo sa amoy ng mamahaling pabango sa loob ng opisina. Nakatayo si Teresita sa madilim na pasilyo, hindi makagalaw. Ang kanyang payat na mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tray na kahoy. Doon, ang isang mangkok ng nilagang gamot ay naglalabas pa ng mausok na bango. Halimuyak ng luya, tanglad, at mga ugat kahoy na 3 oras niyang matiyagang niluto. Ito ang pamanang formula ng kanyang ina, na naniniwala siyang magpapagaling sa talamak na sakit sa sikmura ng kanyang asawa. Ang init mula sa siramikang mangkok ay tumatagos sa kanyang palad, nakapapaso, ngunit hindi nito mapantayan ang lamig na unti-unting gumagapang mula sa kanyang mga talampakan patungo sa kanyang buong pagkatao. I know, Luz. Konting tiis na lang, ang sagot ni Rafael sa isang boses na malalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. I-prepare mo na yung documents. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa tsuenyong ng formula, we don't need to pretend anymore. Si Mama Carmela na ang bahala sa kanya. Naramdaman ni Teresita ang tila pagpisil sa kanyang baga. Ang hangin ay naging mailap. Sino ang lalaking ito? Ang kanyang asawa na pinagsilbihan niya sa loob ng 7 taon? Ang lalaking itinuring niyang kanlungan pagkatapos pumanaw ng kanyang ina ay kasalukuyang nakikipagsabwatan sa sarili niyang kapatid upang nakawin ang huling alaala ng kanilang magulang. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga dulo ng kanyang daliri ay naninilaw dahil sa katas ng mga halamang gamot. May mga maliliit na pilat siya mula sa paghiwa ng mga sangkap, mga marka ng isang pag-ibig na naging bulag. Buong akala niya ay isa siyang katuwang sa pamilya Montenegro. Ngunit sa paningin pala nila, siya ay isang kasangkapang luma na kailangang itapon. Isang malaking pagkakamali. Bahagyang gumalaw si Teresita. At sa sandaling iyon, ang tray ay sumagi sa bahagyang nakabukas na pinto. Walang malakas na tunog. Ngunit ang pag-agas ng mangkok sa ibabaw ng kahoy ay sapat na upang basagin ang katahimikan ng pagtataksil. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Nakatayo doon si Rafael, bihis sa kanyang mamahaling polo na gawa sa seda, na si Teresita pa mismo ang nag-unat kaninang umaga. Ang liwanag mula sa loob ng silid ay nagbigay ng mahabang anino sa paanan ni Teresita. Sa likuran ni Rafael, nagmamadaling nag-ayos ng kwelyo si Luz Viminda. Ang kanyang mga matang may makapal na kolorete ay nagpapakita ng mapang-uyam na tagumpay. Teresita, kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Rafael. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang muka. Tanging isang malamig na pagmamanman. Hindi nakasagot si Teresita. Tumingin siya sa mga mata ng asawa bago bumaling sa kanyang kapatid. Ngumiti si Luz Viminda, isang ngiting tila nanunokso at puno ng panglalait. Ate, don't look at me like that, sabi ni Luz sa kanyang nakasanayang tono na puno ng kayabangan. You're too old school. Hindi mo ba nare-realize? Ang tagal mo naging pabigat kay Rafael. You should be thankful na pinatira ka pa rito sa mansyon. Nanginig ang mangkok sa kamay ni Teresita. Sa harap nila, naramdaman niya ang kanyang pagiging maliit at luma. Ang kanyang duster na amoy usok at gamot ay kabaligtaran ng karanyaan ng 2 taong nasa harap niya. Ang tindi ng hiya ay tila sumasakal sa kanya, hindi dahil siya ay mahirap, kundi dahil naging labis siyang tanga upang payagang tapakan ang kanyang dangal ng ganito. Ito ba? Sa wakas ay nakapagsalita si Teresita. Ang kanyang boses ay paos at nangangatog. Ito ba ang kapalit ng lahat? Rafael, ilang gabi akong hindi natulog para alagaan ka? Luz, kapatid kita, ganito ba ang kabayaran sa lahat ng sakripisyo ko? Humakbang si Rafael palapit. Ang kanyang paningin ay bumagsak sa mangkok ng gamot na may halong pandidiri. Ang lansa ng amoy niyan, Teresita. Stop acting like a martyr, madiin niyang sabi. Ang bawat salita ay tila isang sampal. Your mother's formula is wasted on you. Sa amin, magiging bilyon yan. Sa'yo,
mananatili lang yang dumi sa kuko. Kasabay nito, marahas niyang tinabig ang tray. Nawala ng balanse ang mga kamay ni Teresita. Ang mangkok ay bumagsak sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Nabasag ang seramika sa maraming piraso at ang maitim na likido ng gamot ay kumalat sa sahig. Ang usok ng pinaghirapang lunas ay humalo sa hangin. Ngunit ngayon, ay tila na lamang itong maruming tubig na dumaan sa kanal. Ang amoy ng halamang gamot ay nakikipaglaban sa bango ng mamahaling pabango ni Luz Viminda, isang pagsasama na nakasusuka. Pinanood ni Teresita ang pag-agos ng gamot patungo sa laylayan ng kanyang suot. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay labis na para sa mga luha. Naramdaman niya ang pagkamanhid na gumagapang mula sa kanyang likuran hanggang sa kanyang isipan. Ganito na lang ba ang halaga ko? Tanong niya sa sarili. Ang halaga ko ba ay kasing mura lang ng sabaw na itinatapon? Linisin mo yan, utos ni Doña Carmela na biglang lumitaw mula sa dulo ng pasilyo. Ang boses ng kanyang binan ay tuyot at walang puso. At huwag mo kaming tingnan ng ganyan. Bukas, darating ang abogado. Pirmahan mo ang mga papel at pagkatapos ay pag-uusapan natin kung may lugar ka pa sa bahay na ito. Nag-angat ng tingin si Teresita. Sa gitna ng madilim na pasilyo, ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng pagtitimpi. May isang bagay na tuluyang nawasak sa kanyang loob. Ngunit sa kabila nito ay may isang bagong lakas na isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Tiningnan niya ang mga basag na seramika sa kanyang paanan bago tumingin ng diretsyo sa 3 taong nakatayo sa kanyang harap. Mga taong turing sa kanya ay isang basahan. Opo, Doña Carmela, sagot ni Teresita. Ang kanyang tinig ay naging mahinahon sa paraang nakatatakot. Lilinisin ko to. Lahat ng dumi, lilinisin ko. Nagkatinginan si Rafael at Luz Viminda, kampante sa pag-aakalang nananatili pa ring sunod-sunuran ang babaeng nasa harap nila. Ngunit hindi nila nakita ang kamay ni Teresita na nakatago sa kanyang bulsa. Mahigpit na nakakapit sa isang maliit na resibo ng parmasya na nakuha niya sa basurahan ni Rafael kanina. Isang resibo na naglalaman ng mga sangkap na tanging isang bihasang jerky na tulad niya ang makauunawa kung gaano kadelikado. Ang sakit sa sikmura ni Rafael ay hindi natural. At ang pagkamatay ng kanyang ina ay hindi rin isang aksidente. Tumunog ang lumang orasan sa sala, 12 beses, mabigat at malungkot. Ang laro ng mga Montenegro ay nagsimula na, ngunit hindi nila alam na ang kaisa-isang piyesa na itinuring nilang basura ay siya palang kukuha ng lahat sa kanila. Ang lamig ng marmol ay tumatagos sa kanyang mga tuhod, habang nakaluhod si Teresita sa harap ng nagkalat na basag na seramika. Sa bawat kuskos ng basahan, tila hinihiwa rin ang kanyang dangal. Ang amoy ng matapang na chlorine na ipinabuhos ni Doña Carmela ay humahalo sa natitirang bango ng kanyang nilutong gamot, isang kombinasyong nakahihilo at tila sumisimbolo sa pilit na pagbura ng mga Montenegro sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan sa paglilinis, Teresita. Baka magasgasa ng sahig. Mas mahal pa ang bawat parisukat niyan kaysa sa buong buhay mo sa probinsya. Ang boses ni Doña Carmela ay tila latigo na humahampas sa katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa kanyang itaas. Suot ang isang itim na robe na gawa sa mamahaling pelus. Ang amoy ng kanyang paboritong pabango, isang banyaga at mabigat na amoy ng rosas na tila amoy ng patay, ay nanginghibabaw sa hangin. Sa kamay ng matanda, laro-laro niya ang isang gintong rosaryo, isang kabalintunaan para sa isang babaeng, ang puso ay kasing atrasado ng kanyang mga paniniwala. Opo, Mama, mahinang sagot ni Teresita. Hindi siya tumitingin sa itaas. Ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na piraso ng kristal na kuminang sa ilalim ng ilaw. Hindi yon bahagi ng kanyang mangkok. Iyon ay isang maliit na vial, walang laman, na nakatago sa ilalim ng gilid ng mabigat na lamesang naroon. Huwag mong kalilimutan kung nasaan ka, Teresita.
Pagpapatuloy ni Doña Carmela, ang boses ay puno ng mapagkunwaring malasakit. If not for the Montenegro name, you'd still be a nobody pharmacist sa isang maliit na butika. Ang pagpapakasal ni Rafael sa'yo ay isang charity work. Huwag mong isipin na dahil namatay ang nanay mo, ay may karapatan ka ng mag-inarte. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na isinusubo mo. Utang na loob. Ang salitang ito ang naging tanikala ni Teresita sa loob ng maraming taon. Ito ang ipinapakain sa kanya tuwing gabi, at ito ang ipinangbubura sa kanyang mga luha. Ngunit habang kinukuha niya ang maliit na vial at itinatago ito sa loob ng kanyang palad, naramdaman niya ang isang kakaibang init. Hindi ito pasasalamat. Ito ay poot na unti-unting nagiging apoy. Is Rafael's stomach okay now, Mama? Tanong ni Teresita, pilit na pinabababa ang kanyang tono upang magmuhang nag-aalala pa rin. He's fine. May mas mainam na gamot na ibinigay si Luz Viminda. Hindi katulad ng mga maduming ugat na pinapakulo mo. Sagot ng matanda bago tumalikod. Ang kanyang tsinelas na gawa sa balahibo ay hindi gumagawa ng ingay sa makinis na sahig. Nang matiyak na wala na ang matanda, dahan-dahang binuksan ni Teresita ang kanyang palad. Ang vial ay may bahid pa ng isang malapot na likido. Inilapit niya ito sa kanyang ilong, walang amoy. Ngunit nang itapat niya ito sa liwanag, may nakita siyang maliliit na kristal na hindi natunaw. Bilang isang zuksi, alam niya ang bawat reaksyon ng mga kemikal. Ang nakita niya ay hindi bitamina. Iyon ay isang uri ng digitalis sa mataas na konsentrasyon. Isang gamot sa puso na kapag maling ginamit ay nagiging sanhi ng unti-unting paghina ng katawan hanggang sa tumigil ang tibok nito. Naalala niya ang kanyang ina. Ang mga huling araw nito ay puno ng panghihina, pagkahilo, at ang palaging pagdaing na tila may nakadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang ina na laging pinaiinom ni Rafael ng bitamina bago ito matulog. Teresita, why are you still there? Nagulat siya sa biglang paglitaw ni Rafael sa pinto. Wala na itong suot na polo, tanging sando na lamang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at mapanuri. Tinapos ko lang po ang paglilinis, Rafael, sabi ni Teresita. Mabilis niyang isinilid ang vial sa bulsa ng kanyang duster, kasama ng resibo na nakuha niya kanina. Lumapit si Rafael. Ang amoy ng alak at ang pamilyar na pabango ni Luz Viminda na kumapit sa kanyang balat ay nagparamdam kay Teresita ng matinding pagkasuka. Hinawakan ni Rafael ang kanyang baba. Itinaas ito upang pilitin siyang tumingin sa kanya. Tomorrow the lawyer will come around 10 a.m. Don't make a scene, okay? Pirmahan mo lang ang transfer ng patent ng formula ng nanay mo. It's for the family's future anyway. After that, maybe we can go to Boracay. Just the two of us, sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay malambing sa paraang nakakakilabot. Ang hipokrisyang ito ang mas masakit kaysa sa anumang sampal. Ang lalaking ito, nakapapirma lang ng hatol sa kanyang kamatayan sa piling ng kanyang kapatid, ay nangangako ngayon ng bakasyon. Sige po, Rafael, kung iyon ang makabubuti sa pamilya, sagot ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Good girl. I knew you would understand. You're a Valmores after all. Low class, but loyal. Pang-uuyam ni Rafael bago hinalikan ang kanyang no. Isang halik na naramdaman ni Teresita na tila isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Nang makaalis si Rafael, mabilis na pumasok si Teresita sa kanyang maliit na siliggawaan sa likod ng mansyon. Doon, sa ilalim ng mga luma at maalikabok na libro ng parmasya, kinuha niya ang isang lihim na kahon. Binuksan niya ang isang lumang bote ng gamot ng kanyang ina na itinago niya bilang alaala. Ginamit niya ang isang dropper upang kumuha ng kaunting residue mula sa vial na nahanap niya sa ilalim ng lamesa ni Doña Carmela. At inihalo ito sa natitirang likido sa bote ng kanyang ina. Isang reaksyon ang naganap. Ang malinaw na likido ay biglang nagkulay ube. Isang indikasyon ng pagkakaroon ng nakalalasong alkaloid
na hindi dapat naroon. Nanginig ang buong katawan ni Teresita. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa anumang halamang gamot na kanyang natikman. Hindi lamang siya ninanakawan ng yaman at asawa. Ang mga taong pinagsilbihan niya, ang pamilyang itinuring niyang sa kanya, ang siya palang pumatay sa kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Isang kalabog mula sa labas ng pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Teresita, buksan mo to. Anong ginagawa mo dyan sa loob? Ang boses ni Luz Viminda, puno ng hinala at galit. Mabilis na itinago ni Teresita ang mga ebidensya sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit nang hawakan niya ang doorknob, napansin niyang ang pinto ay nakakandado na mula sa labas. Ate, I know you're hiding something. Give me the receipt you took from Rafael's trash, or else... Narinig ni Teresita ang tunog ng susi na pumipilit pumasok sa trangka. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang taong wala ng balak pang maging biktima. Ang tunog ng metal na nakikiskisan sa trangka ng pinto ay tila isang babala ng kamatayan sa pandinig ni Teresita. Ang kanyang maliit na silid-gawaan, na dati ay kanyang kanlungan kung saan ang bango ng tuyong dahon ng pandan at sambong ay nagbibigay ng kapayapaan, ay biglang naging isang bitag. Sa kabilang panig, ang boses ni Luz Viminda ay hindi na ang malambing na tinig ng isang bunsong kapatid. Ito ay naging matines, puno ng lason na matagal nang nabulok sa loob ng kanyang puso. Ate, huwag mo na akong pagurin. Ibigay mo na sa akin ang resibo at ang vial na yan. You don't know what you're dealing with. Sigaw ni Luz Viminda habang pilit na itinutulak ang pinto. Nanginig ang mga kamay ni Teresita habang mabilis niyang isinisiksik ang mga ebidensya sa ilalim ng isang luma at makapal na libro ng parmasya. Ang kanyang paningin ay napako sa isang maliit na uka sa likod ng kanyang lumang cabinet. Isang lihim na taguan na tanging sila lamang ng kanyang ina ang nakakaalam. Doon, nakatago ang isang maliit na kuwaderno na may balat na kupas na asul. Ang talaarawan ng kanyang ina. Sa isang malakas na pagtulak, ang kahoy na hamba ng pinto ay tila dumaing bago ito tuluyang bumukas. Tumalsik ang alikabok sa hangin habang pumasok si Luz Viminda. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba sa galit. Napatigil si Teresita. Ang kanyang mga mata ay napako sa leeg ng kanyang kapatid. Doon, kuminang ang isang kwintas na ginto na may pendant na hugis krus. Iyon ang paboritong alahas ng kanilang ina, ang tanghing bagay na hiniling ni Teresita na itabi bilang alaala. Ngunit sinabi ni Rafael na nawala ito sa ospital noong gabi ng kamatayan ng matanda. Ang kwintas ni nanay, mahinang bulong ni Teresita. Ang sakit ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Suot mo ang kwintas niya habang pinaplano niyo ang pagkawala ko. Humalahak si Luz Viminda, isang tunog na walang bahid ng saya. Lumapit siya kay Teresita. Ang amoy ng kanyang mamahaling alak ay humahalo sa amoy ng alikabok. Why not, ate? Bagay naman sa akin, di ba? Unlike you, hindi ko hinahayaang magmukha akong katulong sa bahay na to, sabi ni Luz Viminda habang hinahawakan ang pendant. You're so pathetic. Akala mo ba talaga mahal ka ni Rafael? He married you for the formula. But guess what? I gave him more than just a formula. I gave him the excitement na hindi mo kayang ibigay sa kanyang pagiging boring mo. Is that why you did it, Luz? Para sa pera? Para kay Rafael? Tanong ni Teresita. Ang kanyang tinig ay naging malamig at matatag. You helped them kill our mother. My God, Luz! Sarili mong ina! Ang mukha ni Luz Viminda ay saglit na namutla. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapanuring ngiti. I didn't kill her. I just didn't stop them. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo. Sabi ni Rafael, it's for our future. Para makaalis na tayo sa hirap. Ate, look at me. I deserve this life. Ang ganda, ang yaman, ang power. Ikaw? You're just a sacrificial lamb. Yan naman ang rule mo ever since, di ba?
Ang magpakamartir para sa pamilya? Then do it now. Pirmahan mo na ang transfer documents bukas at manahimik ka na lang. Lumapik palalo si Luz Viminda. Ang kanyang mga kuko na kulay dugo ay pilit na inaabot ang bulsa ni Teresita. Akin na yung vial, ate. Huwag mo nang hintayin na tawagin ko si Rafael. Alam mo kung gaano siya kabilis magalit kapag may nakakahadlang sa mga plano niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang isang kakaibang lakas. Hindi na ito ang takot ng isang biktima. Ito ang bagsik ng isang babaeng na wala na ng lahat maliban sa kanyang katotohanan. Hindi ko ibibigay sa iyo ang kahit ano, Luz Viminda, sabi ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay diretso sa mga mata ng kapatid. Ang bawat patak ng lason na ibinigay niyo kay nanay, sisiguraduhin kong babalik sa inyo ng sandaang ulit. Sa gitna ng tensyon, isang malamig at matandang boses ang nanggaling sa likuran nila. Anong kaguluhan ito? Nakatayo sa pintuan si Doña Carmela. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng galit. Hawak niya ang isang piraso ng punit na papel, isang pahina mula sa talaarawan ng ina ni Teresita na tila nahulog habang nagkakagulo. Teresita, akala ko ay matalino ka, pero mukhang mas pinili mong maging pasaway bago ka tuluyang palayasin sa mansyong ito, sabi ng matanda habang dahan-dahang pinupunit ang papel sa harap ni Teresita. Ngunit bago pa man makapagsalita ang matanda, napansin ni Teresita ang isang bagay sa sahig. Isang maliit na piraso ng papel na naiwan sa ilalim ng kanyang tsinelas. Ito ang huling pahina ng talaarawan na sadyang itinago ng kanyang ina. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila isang sumpa na nakatadhana para sa gabing ito. Teresita, anak, huwag mong inumin ang ibibigay nila. Ang pag-ibig ay hindi dapat nakamamatay. Nanigas ang buong katawan ni Teresita. Hindi lamang ang kanyang ina ang unti-unting nilalason, maging siya, ang kanyang pagkain, ang kanyang inumin sa loob ng 7 taon. Rafael! Tawag ni Doña Carmela sa kanyang anak na nasa pasilyo. Dalhin mo rito ang mga dokumento. Pipirma siya ngayon din? O hinding-hindi na siya makakalabas sa silid na ito ng buhay? Narinig ni Teresita ang mabibigat na yabag ni Rafael na papalapit. Ang bawat hakbang ay tila tunog ng isang saradong kabaong. Ngunit sa halip na sumuko, hinigpitan ni Teresita ang kapit sa maliit na papel sa kanyang paanan. Ang bagyo ay hindi na lamang nasa labas ng mansyon. Ito ay nasa loob na ng kanyang kaluluwa. Ang tunog ng gulpe na inilapag ni Rafael sa ibabaw ng kahoy na lamesa ay tila isang hatol ng bitay na umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid. Ang tinta nito ay itim, kasing itim ng budi ng mga taong nakapaligid kay Teresita. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng maliit na silid-gawaan ay tila bumigat, puno ng amoy ng lumang papel at ang nanunuot na bango ng mamahaling tabako ni Rafael. Sign it, Teresita. Huwag mo nang pahabayan ng gabi. We all want to rest, don't we? Ang boses ni Rafael ay malambing, ngunit may talim ng banta. Tumingin si Teresita sa mga dokumentong nasa harap niya. Ang bawat pahina ay tila isang patalim na handang humiwa sa kanyang huling ugnayan sa kanyang yumaong ina. Sa tabi ni Rafael, nakatayo si Doña Carmela na may krus na tingin, habang si Luz Viminda ay nakasandal sa pinto. Pinapanood siya na tila isang hayop na wala nang kawala sa bitag. Naramdaman ni Teresita ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ngunit sa ilalim ng kanyang takot, isang malamig na kaisipan ang nabuo. Kung lalaban siya ngayon ng harapan, matatapos ang lahat dito. Mawawala ang ebidensya at maaring mawala rin ang kanyang buhay nang walang nakakaalam. Kailangan niyang magsuot ng maskara. Ang maskara ng isang talunang babae. Dahan-dahang humarap si Teresita kay Rafael. Pinilit niyang magtubig ang kanyang mga mata, hinayaang manginig ang kanyang labi sa parang alam niyang magpaparamdam sa kanila ng tagumpay. Rafael, ganun na lang ba talaga? Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Matapos ang 7 taon,
Ang formula lang ba ni nanay ang mahalaga sa inyo? Teresita, darling, you're being dramatic again, sagot ni Rafael habang hinahawakan ang balikat ni Teresita. Naramdaman ni Teresita ang bigat ng kamay nito. Isang kamay na dati ay nagbibigay sa kanya ng init. Ngunit ngayon ay tila isang bakal na rehas. It's for the family business. Mas lalago ang pera natin. Hindi mo na kailangang magtrabaho sa mabahong laboratorio na to. You can just be a Montenegro, a real lady. You should listen to your husband, Teresita. Ang pagmamatigas ay hindi bagay sa isang babaeng pinulot lang namin sa hirap. Dagdag ni Doña Carmela, ang kanyang boses ay puno ng panglalait. Ibinaba ni Teresita ang kanyang ulo, hinaya ang malaglag ang kanyang buhok upang itago ang kislap ng pot sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatahimik ang naggangalit niyang puso. Sige, pipirma ako, bulong niya. Narinig niya ang sabay-sabay na buntong hininga ng tatlo, isang tunog ng malaking ginhawa at higit sa lahat, pangungutya. Inabot ni Teresita ang bolpen. Ngunit bago sumayad ang tinta sa papel, tumigil siya. Pero hindi lahat, Rafael, sabi ni Teresita. Itinaas ang kanyang mukha na puno ng kunwaring kawalan ng pag-asa. Ito muna, ang preliminary rites. I want to see if you're really serious about making things right with me. Kapag napatunayan mong mahal mo pa ako, ibibigay ko ang kabuuan ng formula sa anibersaryo natin sa susunod na buwan. Nagatinginan si Rafael at Doña Carmela. Nakita ni Teresita ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ngunit mas matimbang ang kasakiman. Ang preliminary rights ay sapat na upang makakuha sila ng malaking pondo mula sa mga investor at sa tingin nila, may 30 araw pa sila upang lalong pasukuin si Teresita. Fine. 1 month, Teresita. Huwag mo kaming lolokohin. Banta ni Doña Carmela. Mabilis na pinirmahan ni Teresita ang mga unang pahina. Mga dokumentong sadyang may mga technical na butas na siya lang ang nakakaalam bilang isang pharmacologist. Para sa kanila, ito ay ginto. Para sa kanya, ito ay oras. 1 buwan upang hanapin ang hustisya. 1 buwan upang tapusin ang kanilang kaharian. Nang makuha ni Rafael ang mga papel, tila biglang bumalik ang kanyang pagmamahal. Hinalikan niya ang kamay ni Teresita, isang halik na naging dahilan upang mangilabot ang babae sa matinding pagkasuklam. I knew you were smart, honey. Sige na, magpahinga ka na. Bukas, we'll start a new chapter. Sabi ni Rafael bago sila lumabas ng silid kasama si Luz Viminda, na hindi nakuhang itago ang kanyang inis dahil sa hindi agad nakuha ang lahat. Nang marinig ni Teresita ang paglayo ng kanilang mga yabag at ang pagtikom ng mabigat na pintong naroon, biglang nawala ang kanyang anyong talunan. Tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nangangatog. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na burner at isang test tube. Ginamit niya ang natitirang residue ng gamot na nakuha niya sa basurahan ni Rafael at sinimulan itong suriin sa ilalim ng mikroskopyo. Ang bawat segundo ay mahalaga. Sa gitna ng kanyang pagsusuri, may napansin siyang isang kakaibang reaksyon. Ang compound na ginamit kay Rafael para sa sakit ng sikmura ay sadyang idinisenyo upang maging katulad ng mga sintomas ng sakit ng kanyang ina. Isang pattern, isang serye ng dahan-dahang pagpatay. Hindi niyo ako biktima, bulong ni Teresita sa dilim. Ang kanyang anino ay tila lumalaki sa pader ng silid. Ako ang magiging bangungot niyo. Binuksan niya ang kanyang luma at itinatagong teleponyo. May isang numero siyang matagal lang hindi tinatawagan. Isang taong naging biktima rin ng kasakiman ng mga Montenegro. Ang lalaking nawalan ng lahat dahil sa manipulasyon ni Doña Carmela sa industriya ng parmasya. Tiago de la Cruz? Ang kanyang boses ay matatag na ngayon, walang bakas ng takot. Sino to? Ang sagot sa kabilang linya ay malamig at puno ng pag-iingat. Si Teresita Valmores. I have the evidence you need to destroy the Montenegros.
Pero kailangan ko ang tulong mo upang mabuhay ng sapat na matagal para makita ang kanilang pagbagsak. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Nilulunod ang anumang ingay sa loob ng mansyon. Ngunit sa loob ng puso ni Teresita, ang katahimikan ay natapos na. Ang mga ngaso ay handa na para sa kanyang unang hakbang sa gitna ng siksikang mga eskinita ng Quiapo, kung saan ang amoy ng nabulok na basura at sariwang isda ay naghahalo sa malansang hangin. Mabilis na naglalakad si Teresita. Ang kanyang mamahaling kapote ay tila isang banyagang bagay sa gitna ng mga taong nakasilong sa ilalim ng mga tagpi-tagping tolda. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa bakas ng halik ni Rafael kaninang umaga. Isang halik na naramdaman niyang tila lason na sumisipsip sa kanyang buhay. Huminto siya sa harap ng isang luma at kalawanging gate ng isang talyer. Ang amoy ng langis ng makina at sunog na bakal ay nanginghibabaw rito, malayo sa bango ng mga bulaklak sa harden ng mansyon ng mga Montenegro. Thiago de la Cruz, ang tawag ni Teresita. Ang kanyang boses ay halos malunod ng ingay ng ulan. Isang lalaki ang lumabas mula sa ilalim ng isang nakataas na sasakyan. Ang kanyang muka ay may bahid ng uling, at ang kanyang mga bisig ay puno ng mga peklat, mga marka ng isang buhay na nawasak ng kawalang katarungan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangarap bilang isang mahusay na chemist, ay naging malamig na tila bakal. Akala ko ba ay isa kang Montenegro, Teresita? Ang boses ni Tiago ay puno ng pang-uuyam. Bakit ang isang reyna ay narito sa lugar na amoy, kalawang at pawis? Hindi ako reyna, Tiago, sagot ni Teresita. Habang tinatanggal ang kanyang kapote, inilalantad ang kanyang simpleng duster na basa na ng ulan. Isa akong bilanggo na katatakas lang sa isang ginintuang hawla. At tulad mo, gusto ko ring makitang masunog ang hawlang iyon. Napatigil si Tiago sa pagpupunas ng kanyang mga kamay. Lumapit siya kay Teresita. Ang kanyang anino ay tila isang higante sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. They took everything from me, bulong ni Tiago. Ang kanyang panga ay naninigas sa galit. Ang laboratorio ko, ang mga patent ko, pati ang danggal ko. Siniraan ako ni Doña Carmela hanggang sa wala nang tumanggap sa akin. At ikaw, asawa ka ng taong nagnakaw ng buhay ko. At asawa ko rin ang pumatay sa aking ina, Thiago. Ang bonbon ng katotohanan sa boses ni Teresita ay nagpatigil sa mundo ni Thiago. Ginamit nila ang formula ni nanay para sa kanilang negosyo. At ngayon, unti-unti rin nilang tinatapos ang buhay ko para walang maiwan na saksi. Inilabas ni Teresita ang maliit na bote ng gamot at ang punit na pahina ng talaarawan mula sa kanyang bag. Inilapag na ito sa ibabaw ng isang maduming lamesa na puno ng mga tornilyo at kable. Kailangan ko ang husay mo sa chemistry, sabi ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Gusto kong suriin mo ang compound na ito. I want proof, legal and scientific proof, na nilalaso nila ang pamilya ko. In exchange, ibibigay ko sa iyo ang access sa main server ng Montenegro Pharmaceuticals. Maibabalik mo ang pangalan mo, Thiago, at maibabagsak natin sila. Tiningnan ni Thiago ang bote. Pagkatapos ay tumingin siya ng matagal kay Teresita. Nakita niya sa babaeng ito ang parehong apoy na muntik na ring mamatay sa kanyang sariling puso. Hindi ito madali, Teresita, babala ni Thiago. Kapag nalaman nila ito, hindi lang kulungan ang bagsak mo. They will make sure you disappear. Patay na ako sa loob ng mansyong iyon, Thiago, sagot ni Teresita. Ngayon, gusto ko lang mabuhay ng sapat na matagal para makitang lumuluhan ng dugo si Rafael at Doña Carmela. Kinuha ni Thiago ang isang maliit na burner at ilang beaker mula sa kanyang tagong laboratorio sa likod ng talyer. Habang nagsisimula siyang magtrabaho, kinuha niya ang isang balot ng tinapay at isang tasa ng mainit na kape. Mura, barako, at matapang. Kain muna tayo, sabi ni Thiago. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot. Masarap ang kape rito kaysa sa mga hotel.
Dahil dito, walang halong plastic. Umupo si Teresita sa isang lumang gulong. Habang sumisimsim ng kape, naramdaman niya ang init na bumabalot sa kanyang katawan. Hindi ang init ng kasinungalingan ni Rafael, kundi ang init ng isang totoong pakikibaka. Ang lasa ng tinapay na may palaman na mantikilya ay tila mas masarap pa sa anumang handa sa mansyon, dahil dito, hindi niya kailangang magpanggap. 1 month, sabi ni Teresita, habang tinitingnan si Tiago na nagsusuri ng mga chemical. Binigyan ko sila ng 1 buwan bago ko pirmahan ang lahat. Yun lang ang oras na meron tayo. Sapat na yon, sagot ni Tiago nang hindi tumitingin. But Teresita, be careful. Nakita ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa kabilang kalsada kanina pa. Hindi ko alam kung sinundan kanila o kung dati na silang nagmamanman sa akin. Napatigil si Teresita. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng talyer. Sa kabila ng ulan, nakita niya ang pamilyar na plaka ng sasakyan ni Rafael. Ang kislap ng isang kamera mula sa loob ng sasakyan ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang sistema. "They're here," bulong ni Teresita. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa braso ni Tiago. "Go out the back door," utos ni Tiago. Mabilis niyang itinago ang mga ebidensya. "I'll handle them. Magkita tayo sa simbahan ng Quiapo bukas, 6:00 ng umaga. Don't look back, Teresita. Tumakbo ka." Habang tumatakbo si Teresita sa madilim at maputik na eskinita, narinig niya ang marahas na pagbukas ng gate ng talyer. Hindi niya alam kung anong mangyayari kay Tiago o kung paano niya papaliwanag kay Rafael ang kanyang pagkawala. Ngunit sa bawat hakbang niya sa putik, isang bagay ang malinaw. Ang digmaan ay hindi na lamang nasa loob ng kanyang isipan. Ito ay nagsimula na sa mga lansangan. Ang bawat patak ng ulan sa bubungan ng Quiapo Church ay tila mga daliri ng tadhana na kumakatok sa kanyang budhi. Sa loob ng dambana, ang amoy ng natutunaw na kandila at ang halimuyak ng mga sariwang sampagwita ay naghahalo sa malamig na hangin galing sa labas. Nakatalukbong ng itim na belo si Teresita, nakayuko sa gitna ng mga debotong taimtim na nagdarasal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bag, kung saan nakatago ang kanyang hininga at ang kanyang huling pag-asa. Ang dasal ay hindi sapat kung ang kalaban ay isang demonyong may suot na korona. Isang pamilyar na tinig ang bumulong sa kanyang tabi. Hindi lumingon si Teresita. Alam niyang si Tiago yon. Ang amoy ng langis ng makina na kumapit sa kanyang balat ay hindi nabura ng ulan. Dahan-dahang inilapag ni Tiago ang isang kulay kayumangging sobre sa pagitan nila. Sa ibabaw ng lumang upuang kahoy. "Surin mo yan, Teresita. Ang resulta ng pagsusuri sa vial na nahanap mo," sabi ni Tiago. Ang kanyang boses ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Hindi lang ito basta gamot sa puso. It is a calculated cocktail of digitoxin and arsenic in microdoses. It's meant to mimic natural organ failure over a period of 2 to 3 years. Naramdaman ni Teresita ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Ang kanyang ina ay nagdusa ng 3 taon bago tuluyang bawian ng buhay. Ang bawat pag-ubo, ang bawat panghihina ng tuhod nito, lahat ay hindi bunga ng katandaan, kundi ng isang sistematikong pagpatay na pinagtulungan ng sarili niyang asawa at biyenan. And there's more. Pagpapatuloy ni Tiago, ang kanyang mga mata ay puno ng pagdamay na may halong galit. "I analyzed the blood sample you gave me, the one you took from your own finger after feeling those tremors. Teresita, may bakas din ng arsenic sa system mo. They're doing it to you, too." Ang mundo ni Teresita ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kanyang paningin ay lumabo habang nakatingin sa rebulto ng Nazareno sa harap. Ang bawat gabing binibigyan siya ni Doña Carmela ng pampatulog na tsaa. Ang bawat hapong pinipilit siya ni Rafael na uminom ng bitamina para sa kanyang anemia. Lahat ng iyon ay bahagi ng isang dahan-dahang paglilibing sa kanya ng buhay. "Why?" Ang tanong na lumabas sa kanyang labi ay isang gurgle ng sakit. "Bakit kailangang pati ako?
I promised to give them the formula. I gave them everything. Because you're a liability, Teresita. Sagot ni Tiago habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang braso upang hindi siya tuluyang manghina. Dead men tell no tales. Kapag nakuha na nila ang lahat ng pirma mo, mas mainam sa kanila na mawala ka na rin, katulad ng nanay mo. In that way, the secret stays within the Montenegro bloodline. Plus, Luz Viminda can finally take your place as the official Mrs. Montenegro. Isang mapait na tawa ang kumawala sa dibdib ni Teresita. Ang hiya at awa sa sarili ay biglang napalitan ng isang tuyot at nakamamatay na determinasyon. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay nagliligtas ng buhay bilang isang Xerxes. Ngayon ay kailangang maging instrumento ng paghihigante. Salamat, Tiago, sabi niya habang kinukuha ang sobre. Ipagpatuloy mo ang paghahanap sa mga record ng kumpanya. I need the financial links. I need to know who is buying the formula behind the scenes. Be careful, Teresita. Don't eat or drink anything they give you starting now. Paalala ni Tiago bago siya tumayo at tuluyang naglaho sa gitna ng karamihan. Nang bumalik si Teresita sa mansyon ng mga Montenegro, ang sikat ng araw ay tila isang mapanuring mata na nakatitig sa kanya. Ang amoy ng nilulutong tanghalian, isang masarap na sinigang na hipon, ay sumalubong sa kanya sa pintuan. Ngunit sa halip na gutom, matinding pandidiri ang naramdaman niya. Teresita, where have you been? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Bungad ni Luz Viminda na nakasuot ng isang manipis na sutlang pambahay. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anumang butas sa kwento ni Teresita. Nagpunta lang ako sa simbahan, Luz. I need to pray for Nanay. Maingat na sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon. Praying won't bring her back, ate. Just make sure you're ready for the board meeting next week, sabi ni Luz Viminda bago uminom ng kanyang wine. Dumiretso si Teresita sa kanyang maliit na laboratorio sa likod, ngunit napatigil siya sa tapat ng pinto. Ang amoy ng matapang na chemical at ang amoy ng pabango ni Doña Carmela ay nanunuot mula sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Hawak ang isang maliit na vial na sadyang iniwan ni Teresita sa ibabaw ng lamesa bilang pain. Ang vial ay may tatak na vitamin B complex, ngunit ang loob nito ay ang sample na sinuri ni Tiago. Anong ginagawa mo rito, Mama? Tanong ni Teresita. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang kanyang muka ay tila isang pader ng bato. Dahan-dahang humarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang butas ng kadiliman. Inilapag niya ang vial sa lamesa sa paraang tila isang pagbabanta. Sinisiguro ko lang na hindi mo ginagamit ang mga kagamitang ito sa mga bagay na hindi makatutulong sa kumpanya, Teresita. Ang boses ni Doña Carmela ay mahinahon, ngunit puno ng panganib. May nakapagsabi sa akin na nakita ka raw sa isang talyer sa Quiapo kagabi. Isang lugar na punong-puno ng mga taong walang saysay. Anong ginagawa ng isang Montenegro sa ganoong klaseng lugar? Tumingin si Teresita sa vial, pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Naghanap lang po ako ng lunas, Mama. Sagot ni Teresita, ang kanyang tinig ay may bahid ng nakatagong kahulugan. Dahil nalaman ko po na may lason na pala sa loob ng bahay na to. At kailangan kong malaman kung sino ang nagdala nito rito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng orasan sa pader na tila bumibilang sa nalalabing oras ng kanilang pagpapanggap. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng maliit na laboratorio ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Teresita. Nakatitig si Doña Carmela sa kanya. Ang mga mata ng matanda ay tila mga patalim na sumusuri sa bawat galaw ng kanyang balat. Ngunit sa halip na manginig, isang malamig na kapayapaan ang bumalot sa puso ni Teresita. Ito na ang sandali ng pagpapasya. Ang sandali kung saan ang kanyang pagiging Xerxes ay hindi lamang gagamitin sa pagtitimpla ng gamot.
kundi sa pagtitimpla ng isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahang ngumiti si Teresita, isang ngiting puno ng pait, pagpapakumbaba at kunwaring pagsisisi. Ibinaba niya ang kanyang tingin, binalik ang anyo ng isang masunuring manugang na laging inaapi. "Patawad po, Mama." Ang kanyang boses ay tila isang marupok na bulong, ngunit bawat salita ay may dalang metsa. "Kaya po ako nagpunta sa Quiapo ay dahil may hinahanap akong bihirang sangkap. Isang uri ng ugat kahoy na hindi matatagpuan sa mga modernong butika. Bahagyang kumunot ang no ni Doña Carmela. Ang kanyang hinala ay napalitan ng pagtataka. At para saan naman ang ugat na yon? Akala ko ba ay tinatapos mo na ang formula ni Rafael?" "Iyon po ang plano, Mama. Pero habang ginagawa ko yon, naisip ko po kayo." Lumapit si Teresita ng bahagya. Sapat na, upang maamoy ang mabigat na halimuyak ng rosas mula sa matanda. "Napansin ko po ang inyong pagod nitong mga nakaraang araw. Ang ugat na iyon ay para sa isang espesyal na serum. Isang formula na hindi lamang magpapalakas ng inyong puso, kundi magbabalik din ng ningning ng inyong balat. Isang elixir ng kabataan na tanging ang pamilya Valmores lang ang nakakaalam." Nakita ni Teresita ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Doña Carmela. Ang pagiging mapanghinala ay unti-unting nalamon ng kanyang matinding banidad at pagkauhaw sa kapangyarihan. Walang anumang bagay ang mas mahalaga sa matandang Montenegro kaysa sa kanyang imahe at ang kontrol sa kanyang katawan. Isang elixir ng kabataan? Ulit ni Doña Carmela. Ang kanyang tinig ay may bahid na ngayon ng kasakiman. "Opo, Mama. Kaya po ako nag-iingat. Ayaw ko pong malaman ni Rafael o ni Luz Viminda hanggat hindi pa ito perpekto. Gusto ko po itong maging sorpresa para sa inyo." Pagpapatuloy ni Teresita habang dahan-dahang kinukuha ang isang bote ng mamahaling lotion sa lamesa. "Halika po. Hayaan ninyong imasahe ko ito sa inyong mga kamay habang hinihintay nating uminit ang aking niluluto." Tila isang hipnotismong sumunod ang matanda. Naupo siya sa lumang silya habang kinuha ni Teresita ang kanyang mga kamay. Ang balat ni Doña Carmela ay tila isang tuyot na papel, malamig at walang buhay. Kabaligtaran ng mainit at puno ng buhay na mga kamay ni Teresita. Habang dahan-dahang iminamasahe ni Teresita ang kumpas ng kanyang mga daliri sa palad ng matanda, bawat haplos niya ay may dalang lihim na pagmamanman. Nararamdaman niya ang bawat ugat, ang bawat panghinginig ng mga kalamnan ni Doña Carmela. Ito ang kanyang pagkakataon. "You're a good girl, Teresita. Minsan lang ay masyado kang matigas ang ulo," sabi ni Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang pumipikit sa sarap ng masahe. "Kung mas maaga mo lang sana itong ginawa, hindi sana tayo humantong sa ganito." Gigil. Ang matinding pot ay tila isang apoy na gustong sumabog sa dibdib ni Teresita. Ang babaeng ito, na pumatay sa kanyang ina at unti-unti ring lumalason sa kanya, ay may gana pang magsalita tungkol sa kabutihan. Ngunit pinanatili ni Teresita ang kanyang mahinahong haplos. Sa ilalim ng kanyang mga kuko, may nakatagong maliit na digital recorder na nakadikit sa ilalim ng lamesa. Kinukuha ang bawat bulong ng matanda. "Alam niyo po, Mama, mahalaga sa akin ang pamilyang ito." Pagsisinungaling ni Teresita, ang kanyang tinig ay puno ng pekeng emosyon. "Gusto ko pong maging maayos ang lahat sa darating na anibersaryo ng kumpanya." "Mabuti naman at naiisip mo yan," sagot ni Doña Carmela nang hindi nagmumulat ng mata. "Dahil sa gabing yon, hindi lang ang formula ang ipapakita namin. We will announce the new era of Montenegro Pharmaceuticals. At kung magiging masunurin ka, baka payagan ka naming manatili sa anino ni Rafael at Luz Viminda." Sa gitna ng kanilang usapan, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Luz Viminda, suot ang isang pulang damit na tila isang babala ng pang-anib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang eksena sa loob. "Mama, what are you doing here? At bakit hinahayaan mong hawakan ka ng babaeng yan?" Sigaw ni Luz Viminda,
Ang kanyang tinig ay puno ng selos at hinala. Dahan-dahang iminulat ni Doña Carmela ang kanyang mga mata. Ang kanyang awtoridad ay agad na bumalik. Huwag kang maingay, Luz. Teresita is just making herself useful. Gumagawa siya ng isang espesyal na bagay para sa akin. Lumapit si Luz Viminda kay Teresita. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay tila sumasakal sa bango ng mga halamang gamot. Inilapag niya ang isang gintong sobre sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng mga kamay ni Teresita. "Here, an invitation to our grandest night," sabi ni Luz Viminda. Ang kanyang ngiti ay tila isang talim ng kutsilyo. "Next week, ate, in front of all the shareholders and the media, we will launch the Valmore's Legacy, but under the Montenegro brand. Don't be late. Ayaw naming mapahiya ka sa harap ng mga taong akala mo ay kakampi mo." Tiningnan ni Teresita ang invitation. Ang ginto nito ay tila kumikinang sa ilalim ng liwanag ng laboratorio, isang simbolo ng yaman na ninahaw mula sa kanyang pamilya. "I'll be there, Luz," sagot ni Teresita. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Hinding-hindi ko palalampasin ang gabing iyon. Dahil iyon ang gabing matatapos na ang lahat ng pagpapanggap. Nang makaalis ang mag-ina, naiwan si Teresita sa dilim ng silid. Kinuha niya ang recorder mula sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bote ng serum na kanyang ginawa. Isang bote na naglalaman ng katotohanang wawasak sa kanilang lahat. Ang laro ng isipan ay tapos na. Ngayon, ang tunay na labanan ay magsisimula na sa ilalim ng liwanag ng mga kamera. Ang malamig na liwanag mula sa monitor ng laptop ni Tiago ay tumatago sa madilim na sulok ng talyer, nagbibigay ng tila asul na multo sa mukha ni Teresita. Sa labas, ang ulan ay tila walang balak tumigil. Ang bawat patak nito ay bumabaon sa lupang putikan, katulad ng mga lihim na unti-unting hinuhukay ni Teresita mula sa kailaliman ng Montenegro Pharmaceuticals. "Ate, tingnan mo to," bulong ni Tiago. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard. "Hindi lang ikaw ang niloloko nila. Luz Viminda is playing a much bigger game than Rafael or Doña Carmela realized." Lumapit si Teresita. Ang kanyang paningin ay napako sa mga spreadsheet at mga palitan ng email na nakatago sa isang naka-encrypt na folder. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Bawat linya ng code ay tila isang hibla ng katotohanang sumasakal sa kanyang hininga. "Anong ibig mong sabihin, Tiago?" tanong ni Teresita. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. "Luz Viminda is secretly negotiating with Vanguard Medics, ang pinakamalaking karibal ng mga Montenegro," paliwanag ni Tiago habang itinuturo ang isang serye ng mga transaksyon. "She's planning to sell your mother's formula to them once it's fully transferred to her name. Balak niyang iwanan si Rafael at Doña Carmela sa oras na makuha niya ang pera. She's not just an accomplice, ate. She's a predator who is ready to eat her own pack." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresita. Ang balintunan ng sitwasyon ay tila isang lason na naging gamot. Ang kasakiman na pumatay sa kanyang ina ay siya ring wawasak sa pamilyang pumatay sa kanya. Ang mga Montenegro, na akala ay sila ang pinakamatalino, ay kasalukuyang kinakain ng anay na sila mismo ang nagpasok sa loob ng kanilang mansyon. "Ang galing mo talaga, Luz," bulong ni Teresita sa hangin. "Ipinagpalit mo pati ang pamilyang kinapitan mo para sa mas malaking piraso ng ginto." Nang maramdaman ang matinding pagod, sumandal si Teresita sa isang lumang silya. Kinuha ni Tiago ang isang supot ng binalot na kanin mula sa kanyang tabi. Kanin na may kasamang pritong galunggong at itlog na maalat, nakabalot sa dahon ng saging. Ang amoy ng mainit na kanin at ang alat ng isda ay biglang pumukaw sa kanyang pandama. Doon, sa gitna ng mga kalawanging makina at sa ilalim ng aandap-andap na bombilya, magkasamang kumain ang dalawang taong pinagkaitan ng tadhana. Ang bawat subo ng kanin ay tila isang paalala ng kanyang kabataan sa probinsya, bago pa siya nabulag ng pangako ng karangyaan ng mga Montenegro. "Naaalala ko nung buhay pa si nanay," sabi ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin.
Sabi niya, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa kapayapaan ng isip. I traded that peace for a name that eventually tried to kill me. Ate, we will get it back, sabi ni Tiago. Ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Hindi lang ito para sa akin o sayo, para ito sa lahat ng taong tinapakan nila para lang makarating sa tuktok. Sa sandaling yon, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na hanging pumasok mula sa siwang ng pinto ang nagpatayo ng balahibo ni Teresita. Hindi ito hangin ng ulan. Ito ay ang pakiramdam ng isang matang nakatingin mula sa labas. Mabilis na pinatay ni Tiago ang monitor. Ang silid ay binalot ng madilim na katahimikan. Walang anumang tunog. Tanging ang mabigat na paghinga ni Teresita ang naririnig. Sumilip si Teresita sa maliit na bintanang may rehas. Sa labas, nakaparada ang isang itim na SUV. Ang makina nito ay tahimik, ngunit ang usok mula sa tambutso ay malinaw na makikita sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakita niya ang isang figura sa loob ng sasakyan. Isang lalaking may hawak na kamera na may mahabang lens, nakatutok mismo sa talya ni Tiago. "Rafael!" bulong ni Teresita. Ang kanyang tuhod ay nanginig, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. "You need to go, ate," utos ni Tiago. Ang kanyang boses ay seryoso. "Pass through the side alley. I'll distract them. Magkita tayo sa laboratorio mo sa Sabado. Make sure you don't have anything suspicious in your bag." Mabilis na lumabas si Teresita sa likuran. Ang kanyang mga paa ay bumabaon sa putikan. Hindi siya lumingon, kahit nararamdaman niyang may sumusunod sa kanyang anino. Nang makarating siya sa mansyon, sinalubong siya ni Rafael sa pintuan. Nakasuot ito ng kanyang robe, may hawak na baso ng scotch, at ang kanyang ngiti ay tila isang patibong na handang sumara. "Gabi na, honey. Saan ka nang galing?" tanong ni Rafael. Ang kanyang tinig ay malambing, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa hinala. "Sabi ni Mama, nagsimba ka lang. Pero bakit amoy langis at usok ang suot mo?" Lumapit si Rafael at inamoy ang kanyang buhok. Naramdaman ni Teresita ang panginginig ng kanyang kalamnan, ngunit pinanatili niya ang kanyang kalmado. "Nagkaroon ng aberya ang taxi na sinasakyan ko, Rafael. Kinailangan kong tumunong sa driver dahil wala kaming makitang talyer na bukas sa gitna ng ulan." Pagsisinungaling ni Teresita. Ang kanyang boses ay matatag. "Talaga?" Inilabas ni Rafael ang kanyang telepono at ipinakita ang isang malabong litrato ni Teresita na papasok sa talyer ni Tiago. At kailan pa naging driver ng taxi si Tiago de la Cruz? Ang taong matagal na nating gustong kalimutan. Napatigil ang mundo ni Teresita. Ang cliffhanger ng kanyang buhay ay kasalukuyang nakatutok sa kanyang mukha. Ang maskara ay unti-unting nahuhulog at ang gabi ay tila wala pang balak magtapos. Ang malamig na liwanag mula sa screen ng telepono ni Rafael ay tila isang kutsilong nakatutok sa lalamunan ni Teresita. Nakatitig siya sa malabong litrato ng kanyang sarili sa labas ng talyer ni Tiago. Ang amoy ng mamahaling scotch na iniinom ni Rafael ay humahalo sa kanyang hiningang amoy usok ng tambucho, isang patunay ng kanyang pagiging sulok sa bitag. Ngunit sa halip na manginig at umiyak, tulad ng inaasahan ni Rafael, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresita. Ang tawang iyon ay dahan-dahang namuo sa malamig na hangin ng pasilyo, nagdala ng pagtataka sa mga mata ng kanyang asawa. "You think I'm cheating on you, Rafael? Sa isang talyer?" Umiling si Teresita. Ang kanyang mga mata ay napuno ng peking luha ng pagkabigo. "Nagpunta ako roon para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito." Bumaba ang telepono ni Rafael. "Anong ibig mong sabihin?" "Nalaman ko na sinusubukan ni Tiago na siraan ang formula ni nanay sa mga investors bago pa man natin ito ma-launch." Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Teresita ay isang malinis at planadong kasinungalingan.
Pumunta ako para bantaan siya. Ginamit ko ang nalalaman ko sa chemistry para sabihin sa kanyang alam ko ang mga peking research na ginagawa niya. Gusto kong manahimik siya, Rafael. Dahil gusto kong maging perpekto ang paglipat ng formula sa pangalan mo. Nakita ni Teresita kung paano lumambot ang panga ni Rafael. Ang kanyang ego, ang kanyang matinding pagmamalaki na may isang babaeng handang makipag-away sa putikan para sa kanya, ay naging piring sa kanyang mga mata. Ang kasakiman ay laging bumubulag sa katalinuhan. I'm sorry, honey. Lumapit si Rafael at niyakap siya. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang mabigat na kadena, ngunit hinayaan ito ni Teresita. Na-stress lang ako sa nalalapit na anibersaryo. If that's the case, we should celebrate. We need to finalize everything. Bukas ng gabi, bulong ni Teresita habang nakasubsob sa dibdib ni Rafael. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang buhay na nakatitig sa dilim. Ipagluluto kita, tayong dalawa lang. At pipirmahan ko na ang huling dokumento. Kinabukasan, ang buong dining room ng mansion ay nabalot ng amoy ng nilutong steak at mamahaling red wine. Sadyang pinalabas ni Teresita si Luz Viminda at Doña Carmela upang mag-shopping para sa gaganaping malaking pagtitipon sa susunod na linggo. Ang katahimikan ng bahay ay tila isang entablado na inihanda para sa isang trahedya. Nakatayo si Teresita sa gilid ng mahabang lamesa. Nakasuot siya ng isang simpleng pulang bestida na binili pa ni Rafael noong unang taon ng kanilang kasal. Sa gitna ng lamesa, sa ilalim ng maiinit na liwanag ng mga kandila, nakalapag ang isang itim na folder. Sa paningin ni Rafael, naglalaman iyon ng huling deed of assignment ng formula ng kanyang ina. Ngunit sa tulong ni Tiago, ang mga pahinang iyon ay muling isinulat. Ang mga technical na salita ay naging isang detalyadong pag-amin. Ang pipirmahan ni Rafael ay hindi ang pag-angkin sa yaman, kundi ang pag-amin sa kanyang mga lihim na offshore accounts, ang pera ng kumpanya na inilipat niya sa pangalan ni Luz Viminda, at ang patunay ng kanyang panloloko sa mga shareholders. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Ang kanyang mga mata ay kuminang nang makita ang inihandang hapunan at mas lalong kuminang nang makita ang folder. "This is perfect, Teresita. You look beautiful," sabi niya habang humihila ng silya para sa kanya. Nagkasalo sila sa pagkain. Ang pagdampi ng kanilang mga basong kristal ay pila isang malungkot na awit ng pagtatapos. Habang ninunguya ni Rafael ang hiniwang karne ng may labis na gana, naramdaman ni Teresita na tila abo ang lasa ng pagkain sa kanyang bibig. Ang pandidiri na umupo sa harap ng taong nagpakain ng lason sa kanyang ina ay gumagapang sa kanyang lalamunan. Ngunit pilit niya itong nilulunok kasama ng alak. "After this, we'll go to Boracay o kaya sa Europe," panunukso ni Rafael habang hinahawakan ang kamay ni Teresita sa ibabaw ng lamesa. "Ipapangako ko sa'yo, magiging maayos na ang lahat." Huang kakvang. Tinitigan ni Teresita ang mukha ni Rafael. Ang munting apoy mula sa kandila ay sumasayaw sa mga mata ng kanyang asawa. Inilalantad ang dalisay at walang hanggang kasakiman sa kailaliman ng kaluluwa nito. Wala itong pagmamahal. Wala itong pagsisisi. Samantala, sa mga mata ni Teresita, ang parehong apoy ng kandila ay tila anino ng isang nasusunog na imperyo. "Wala na akong ibang hinihiling, Rafael, kundi ang makuha mo kung ano ang nararapat sa'yo," sagot ni Teresita. Ang kanyang boses ay malambot na tila bulak, ngunit may nakatagong lason. Inusog niya ang itim na folder palapit kay Rafael, kasama ang isang mabigat na bolpen. "Sign it, honey, para makapagsimula na tayo." Nakangiting utos ni Teresita. Kinuha ni Rafael ang bolpen. Ang kanyang pagmamayabang ay naging kampante. Hindi na niya inabala pang basahin ang maliliit na letra sa ikatlo at ikaapat na pahina. Ang kanyang utak ay nakatuon na lamang sa bilyon-bilyong halaga ng formula. Ang dulo ng pluma ay sumayad sa magaspang na papel. Ang bawat guhit ng tinta na bumubuo sa pangalan ni Rafael Montenegro ay tila mga pako
na ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Nang matapos siya, ibinaba niya ang bolpen at itinaas ang kanyang baso ng alak. To our future, nakangiting bati ni Rafael bago ininom ang natitirang alak. To the truth, tahimik na sagot ni Teresita. Dahan-dahan niyang kinuha ang folder at niyakap ito sa kanyang dibdib. Ang pirma ay tuyo na. Ang patibong ay sumara. Hindi alam ng lalaking nasa harap niya na ang pinirmahan niya ay hindi ang tiket papuntang Europa, kundi ang kanyang direktang tiket patungo sa malamig at madilim na rehas ng kulungan. Kinabukasan, magsisimula ang malaking pagdiriwang. At sisiguraduhin ni Teresita na ang buong Pilipinas ang magiging saksi sa pagbagsak ng mga Montenegro. Ang Grand Ballroom ng Hotel de l'Orient ay tila isang malaking gintong, kahon na pinuno ng mga taong may matataas na posisyon, nag-aagawan sa atensyon at kapangyarihan. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nagbabato ng matalim na liwanag, sumasayaw sa mga alahas ng mga panauhin at sa mga baso ng mamahaling champagne. Ang musika ng isang string quartet ay lumalangoy sa hangin, banayad ngunit mapanlinlang, tulad ng buong pamilya Montenegro. Nakatayo si Luz Viminda sa gitna ng silid. Ang kanyang pulang gown na gawa sa seda ay humahapit sa kanyang katawan. Nakikipag-usap siya sa mga investor mula sa Japan at Singapore. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang Taglish ay punong-puno ng pekeng kumpiyansa. Yes, Mr. Tanaka, sabi ni Luz Viminda habang marahan na hinihipo ang kanyang brilyanteng kuwintas, ang kuwintas ng ina ni Teresita. The Valmor's formula is now fully integrated into Montenor Pharmaceuticals. I personally oversaw the final synthesis. We are ready for global distribution. Sa hindi kalayuan, si Doña Carmela ay nakaupo sa isang silang tila trono, napapaligiran ng kanyang mga amiga. Ang kanyang muka ay puno ng kolorete upang itago ang pagtanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, nagbabantay sa bawat galaw ng mga bisita. Si Rafael naman ay abala sa pag-aalok ng mga mamahaling tabako sa mga opisyales ng gobyerno. Ipinagmamalaki ang bagong produkto na magpapasok ng bilyon-bilyon sa kanilang bangko. Sila ang larawan ng tagumpay. Sila ang mga Diyos ng gabing iyon. Ngunit ang hindi nila alam, sa isang madilim na sulok ng balkonahe, may isang aninong nakatayo. Si Teresita ay nakasuot ng isang simpleng itim na damit. Walang alahas, walang mabigat na pampaganda. Ang tanging bitbit niya ay isang maliit na clutch bag na naglalaman ng isang USB drive at ang kanyang cellphone. Ang malamig na hangin mula sa labas ay nagpapalipad sa kanyang buhok. Inaalis ang amoy ng pabango at usok ng tabako mula sa loob ng bulwagan. Tinitigan niya si Luz Viminda. Ang sakit na dulot ng pagtataksil ng kanyang sariling dugo ay matagal nang naging manhid. Ngayon, ang nararamdaman niya ay isang nakamamatay na katahimikan. Ang katahimikan bago ang isang pagsabog. Ang ganda niya, di ba? Isang boses ang nanggaling sa kanyang likuran. Lumingon si Teresita. Nakatayo doon si Tiago, nakasuot ng isang malinis na suit na hindi niya kailanman nakitang suot nito noon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, malayo sa anyo ng isang mekaniko sa Quiapo. Siya ngayon ang Tiago de la Cruz na nakilala ng industriya, ang henyong chemist na pinatalsik ng mga Montenegro. Ninakaw niya ang lahat, Tiago, sagot ni Teresita habang nakatitig pa rin sa kanyang kapatid. Ang asawa ko, ang pormula ni nanay, ang aking buhay, and she wears it all so proudly. Tonight we take it back, ate, sabi ni Tiago, habang dahan-dahang inabot sa kanya ang isang maliit na remote control. Napasok ko na ang system ng hotel. The AV control is yours. Sabihin mo lang kung kailan, and I'll cut their mics. Teresita closed her hand around the small piece of plastic. Ang lamig nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Ito ang sandatang hindi naglalabas ng dugo, ngunit sapat upang patayin ang kaluluwa ng kanyang mga kaaway.
Biglang umilaw ang malaking LED screen sa likod ng entablado. Ang musika ay humina at isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ladies and gentlemen, ang MC ay nagsalita. Please welcome the visionary behind our latest breakthrough, the Vice President of Research and Development of Montenegro Pharmaceuticals, Ms. Luzviminda Valmores. Ang masigabong palakpakan ay tila mga sampal sa mukha ni Teresita. Umakyat si Luzviminda sa entablado. Ang kanyang pulang gown ay sumasayad sa sahig. Tumayo siya sa likod ng podium. Ang kanyang ngiti ay umabot hanggang sa kanyang mga mata. Sa unang hilera, nakaupo si Rafael at Doña Carmela. Ipinagmamalaki ang kanilang obra maestra. Thank you everyone. Panimula ni Luzviminda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kunwaring emosyon. Tonight is not just about business. It is about family. My late mother dedicated her life to finding a cure, and it is my greatest honor to present to you the fruit of her labor. A labor that I have perfected. Ang hipokrisya ay tila isang lason na kumalat sa hangin. Si Luzviminda, ang babaeng walang alam sa chemistry, kundi ang pagtimpla ng alak, ay inaangkin na yon ang mga gabing walang tulog ng kanyang kapatid at ina. Huang kakvang, nakita ni Teresita ang pamilyar na ngiti ni Luzviminda. Ang parehong ngiti na ibinigay nito noon gabi sa madilim na pasilyo ng mansyon, nang sabihin nitong pabigat lang si Teresita. Ang galit ni Teresita ay naging yelo. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa remote control. And now, to show you the science behind our miracle, nagpatuloy si Luzviminda, nakaturo sa malaking screen sa likuran niya. Ngunit bago pa man may lumabas na presentation slides, ang mga ilaw sa buong bulwagan ay biglang namatay. Isang mahinang ungol ng pagkagulat ang nanggaling sa mga panauhin. What's going on? Rafael, ayusin mo yan! Rinig ni Teresita ang boses ni Doña Carmela sa dilim. Pagkaraan ng ilang segundo, ang LED screen ay muling umilaw. Ngunit hindi ito nagpakita ng mga graph o charts. Sa halip, ang screen ay nagpakita ng isang malinaw at malaking document scan. Ang kontrata ang pinirmahan ni Rafael kagabi. Ang pahinang hindi niya binasa. I, Rafael Montenegro, hereby confess to embezzling corporate funds and illegally transferring company assets to the offshore accounts of Luzviminda Valmores. Ang mga panauhin ay napatigil. Ang mga investor ay napasandal sa kanilang mga silya, nagtataka at nagbubulungan. Turn it off! Turn that off right now! Sigaw ni Rafael. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa galit at takot. Tumakbo siya patungo sa entablado, ngunit ang control room ay hindi sumasagot sa kanyang mga tawag. Naniga si Luzviminda sa harap ng mikroponyo. This is a mistake. Somebody hacked the system. Ngunit bago pa man siya makababa ng entablado, ang tunog ng mikroponyo mula sa balkonahe ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Hindi ito pagkakamali, Luzviminda. Ang lahat ng ulo sa bulwagan ay lumingon pataas. Nakatayo si Teresita sa dulo ng hagdanan, ang ilaw ng spotlight ay nakatutok lamang sa kanya. Hindi na siya ang yuko at takot na manugang na kilala nila. Siya ay ang nakaraan na bumalik upang maningil ng utang. Ang liwanag ng nag-iisang spotlight ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kaluluwa ng bawat miyembro ng pamilya Montenegro. Nakatayo si Teresita sa itaas ng balkonahe. Ang kanyang itim na damit ay sumisimbolo sa pagluluksa na matagal na niyang inilibing at ang pagbabangong na yon pa lamang magsisimula. Sa kanyang kamay, mahigpit ang hawak niya sa mikropono, ang kaisa-isang sandata na hindi nila inasang gagamitin niya laban sa kanila. Ang bulwagan, na kani-kanina lang ay puno ng tawanan at pag-aasam ng bilyon-bilyong kita, ay biglang naging isang hukuman ng katahimikan. Ang mga investor, politiko, at mga socialite ay nakatitig sa screen, kung saan ang pangalan at lagda ni Rafael ay malinaw na nakasulat bilang patunay ng paglustay ng pondo. Teresita, anong kalokohan ito?
Bumaba ka riyan? Ang boses ni Doña Carmela ay pumalahaw, basag at nanginginig sa matinding kahihiyan. Ang kanyang mga kamay na laging puno ng mamahaling singsing ay nakakuyom habang pilit na iniiwasan ang matatalas na tingin ng kanyang mga amiga. Hindi siya pinansin ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Rafael na ngayon ay namumutla at nagmamadaling inaakyat ang mga hakbang patungo sa control room. Ngunit hinarang siya ng 2 gwardiya na binayaran ni Thiago upang siguruhin ang kaligtasan ni Teresita. Rafael! Ang tinig ni Teresita ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malamig at malinaw. Walang anumang bahid ng pang-inginig. Kagabi, pinirmahan mo yan ng walang pag-aalinlangan dahil akala mo, nakuha mo na ang lahat sa akin. Akala mo, ang transfer of rights ng formula ng nanay ko ang ibinigay ko sa iyo. But greed makes people blind, doesn't it? Nag-umpisang magbulungan ang mga tao. Ang salitang embezzlement at fraud ay unti-unting lumulutang sa hangin, tulad ng usok mula sa nasusunog na reputasyon ng Montenegro Pharmaceuticals. Sa entablado, si Luz Viminda ay tila isang estatwang gawa sa yelo. Ang kanyang pulang gown ay hindi na nagmukhang simbolo ng tagumpay, kundi isang babala ng kapahamakan. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok at numiti sa madla. Isang ngiting punong-puno ng desperasyon. Ladies and gentlemen, my sister she is not well. Pagsisinungaling ni Luz Viminda sa mikropono. Ang kanyang boses ay nanginginig. She has been suffering from mental distress since our mother died. Please, disregard this malicious stunt. Ngunit bago pa man may maniwala kay Luz Viminda, pinindot ni Teresita ang isang button sa kanyang remote control. Nagbago ang display sa malaking LED screen. Nawala ang kontrata at napalitan ito ng isang audio waveform. Wala sa malalakas na speaker ng hotel, umalingaw-ngaw ang isang pamilya at nakaririmarim na usapan. Ang recording na palihim na nakuha ni Teresita noong gabing madiskubre niya ang pagtataksil sa loob ng opisina. Wala na siyang pakinabang, Rafael. Para na lang siyang basurang nakaharang sa daan natin patungo sa ginto. Ang boses ni Luz Viminda ay malinaw na malinaw, puno ng pang-uuyam. I know, Luz. Konting tiis na lang. Kapag nakuha na natin ang pirma niya para sa formula, we don't need to pretend anymore. Si Mama Carmela na ang bahala sa kanya. Ang malamig at kalkuladong tinig ni Rafael ay sumunod. Isang singhap ang sabay-sabay na kumawala mula sa mga panauhin. Ang mga muka ng mga banyagang investor na kanina ay nakangiti. Ngayon ay napuno ng pandidire. Ang pamilyang Montenegro, ang simbolo ng paggalang at karangalan sa lipunan, ay inilantad bilang mga mapanlinlang na magnanakaw ng sarili nilang kadugo. Huang Kakvang, tinigna ni Teresita ang mukha ng kanyang kapatid. Ang mayabang na ngiti ni Luz Viminda ay gumuho. Ang makeup nito ay hindi na maitago ang matinding pamumutla at ang patak ng pawis sa kanyang no. Ang hiya na matagal nang ipinararamdam ni Luz Viminda kay Teresita ay ngayon bumabalot sa kanyang sariling balat, parang asidong unti-unting sumusunog sa kanyang pagkatao. Hindi ko yan sinabi. Manipulated yan. Aayan! Tili ni Luz Viminda, itinuturo ang screen habang unti-unting umaatras. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng katotohanan. Ang kanyang pagkatakot ay tunay. It is not AI, Luz Viminda. Kalmadong sagot ni Teresita mula sa itaas. Yon ang boses ng pagtataksil nyo. Yon ang presyo ng bawat luhang pilit kong itinago habang niluluto ko ang formula ni nanay. Habang kayong dalawa ni Rafael ay nagtatawanan sa likod ng aking likuran. Bumaling si Teresita sa mga panauhin. Ang formulang ipinagmamalaki niya kanina, ang Valmore's formula, ay hindi sa kanya. Ninahaw nila ito mula sa aking ina. At para masigurong walang hahadlang sa kanilang kasakiman, pinagplanuhan nila ang pinakakarumal-dumal na krimen. Tumigil ka na, Teresita, sigaw ni Rafael, na ngayon ay nakabalik na sa ibaba
at pilit na nakikipag-agawan ng espasyo sa mga gwardiya. "You're destroying the company! You're destroying us!" "Wala na akong sisirain, Rafael," sagot ni Teresita. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang tao na wala ng kinatatakutan. Dahil ang totoo, patay na kayo matagal na. Pinindot muli ni Teresita ang remote. Ang susunod na ipapakita ng screen ay hindi na tungkol sa pera o pagtataksil. Ito ay tungkol sa dugo. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga pinto ng bulwagan ay marahas na bumukas. 3 lalaki sa pormal na uniporme ng kapulisan, kasama ang isang investigador na matagal nang kinontak ni Tiago, ang pumasok. Ang kanilang mga presensya ay nagpatigil maging sa paghinga ni Doña Carmela. Ang gabing iyon ay hindi pa tapos. Ang pinakamasakit na katotohanan ay hindi pa lumalabas. Ang bawat paghakbang ng mga alagad ng batas sa ibabaw ng makapal at pulang karpet ng bulwagan ay tila mga mabibigat na martilyong unti-unting bumabaon sa dibdib ng mga Montenegro. Ang malamig na hangin mula sa air conditioning ng hotel ay tila yelong dumampi sa balat ng lahat ng naroon. Ngunit para kay Doña Carmela, ito ay apoy na sumusunog sa kanyang ilusyon ng kapangyarihan. Ang amoy ng kanyang paboritong pabangong rosas ay biglang umasim, nahaluan ng malamig na pawis, ng matinding takot at kahihiyan. Mahigpit niyang kinapitan ang kanyang kwintas na perlas, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Officers, what is the meaning of this? This is a private corporate event!" Bulyaw ni Doña Carmela, pilit na ibinabalik ang kanyang autoridad. Ginamit niya ang kanyang matinis na taglish na laging nagpapasunod sa mga tao sa paligid niya. "Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok dito? Do you know who we are? We are the Montenegros." "Alam po namin kung sino kayo, Ginang Carmela." Ang matatag na sagot ng hepe ng pulisya habang inilalabas ang isang nakatiklop na papel mula sa kanyang bulsa. "At narito kami para ihain ang warrant of arrest para sa inyo at kay Ginoong Rafael Montenegro. Ang kaso, qualified theft, corporate fraud, at murder." Ang huling salita ay tila isang bumbang sumabog sa gitna ng mga nagkikislapang chandelier. Ang mga investor mula sa Japan at Singapore na kanina ay nakangiti. Ngayon ay mabilis na nag-uusap sa kanilang mga sarili. Ang kanilang mga muka ay pininta ng matinding pandidiri. Ang socialite na mga kaibigan ni Doña Carmela ay nagsimulang umatras. Pilit na inilalayo ang kanilang mga sarili mula sa pamilyang kasalukuyang nalulunod sa iskandalo. Sa itaas ng balkonahe, hindi nag-aksaya ng panahon si Teresita. Mula niyang pinindot ang remote control na hawak niya. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado ay nagbago ng anyo. Nawala ang mga audio waveform at napalitan ito ng mga malinaw na pahina ng dokumento. Sa kaliwa ay ang pahina ng isang lumang asul na talaarawan. Ang sulat kamay ng ina ni Teresita na nagdedetalye ng kanyang unti-unting panghihina, ang pananakip ng dibdib, at ang labis na pagkahilo tuwing gabi pagkatapos uminom ng bitamina na ibinibigay ni Doña Carmela. Sa kanan ay ang mga opisyal na toxicology report na may selyo ng isang kilalang laboratoryo na nagpapatunay ng mataas na antas ng digitalis at arsenic sa dugo ng yumaong matanda. "Murder?" Pilit na tumawa si Rafael, bagaman ang kanyang mga mata ay malikot na naghahanap ng matatakasan. "This is insane. Namatay sa heart failure ang biyenan ko. May death certificate kami para patunayan yan. Teresita is just a delusional, bitter wife." Ang tanging delusional dito ay ikaw, Rafael. Ang boses ni Teresita ay pumunit sa itaas ng ingay ng bulwagan. Dahan-dahan, nagsimulang bumaba si Teresita sa mahabang hagdanan na pinalamutian ng mga gintong bulaklak. Ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang mga bisita ay otomatikong humawi, nagbibigay daan sa babaeng matagal na inapi. Ngunit na yon ay naglalakad na tila isang hukom na handang magbaba ng hatol. Walang anumang alahas sa kanyang katawan. Ang kanyang itim na damit ay payak. Ngunit ang kanyang presensya ay mas maliwanag pa sa anumang diamante sa silid na iyon.
Nakita niya ang bawat reaksyon ng mga taong nanakit sa kanya. Nakita niya ang panlalaki ng mga mata ni Doña Carmela. Sinuri ko ang mga vial na itinago mo sa loob ng iyong silid, Mama Carmela. Patuloy ni Teresita habang naglalakad sa gitna ng karamihan. Ang kanyang tinig ay sapat lang ang lakas, ngunit tagos sa kaluluwa ng bawat nakikinig. Ang mga vitamins na ipinainom ninyo sa aking ina ng 3 taon. Isang nakamamatay na timpla ng arsenic at halamang gamot na sumisira sa puso. Hindi sakit ang pumatay sa kanya. Kayo ang pumatay sa kanya. Dahan-dahan, gabi-gabi. Tinitingnan niyo siyang naghihirap habang ninanakaw niyo ang kanyang kaalaman. Ang mga salita ni Teresita ay nagdala ng mabigat na katahimikan na tila humihigop ng hangin. Ilang kababaihan sa madla ang napahawak sa kanilang dibdib, hindi makapaniwala sa lalim ng kasamaang inilantad sa kanilang harapan. At hindi lang siya. Huminto si Teresita sa tapat mismo ng kanyang asawa at biyenan. Ang lamig ng kanyang titig ay tila yelong bumalot sa kanila. Ang parehong lason na yon ay natagpuan din sa sarili kong dugo. Unti-unti niyo rin akong pinapatay gamit ang parehong bitamina at saa upang masigurong kapag naipasa na ang patent, wala nang maiiwang balakid sa inyong kasakiman. Nanigas ang buong katawan ni Rafael. Ang matinding kahihiyan. Ang hiya na siyang sumisira sa isang Pilipinong laging nagmamalaki sa kanyang apelyido ay tuluyang dumurog sa kanyang ego. Ang kanyang mga lihim na itinatago sa ilalim ng mamahaling suit at mga niting palakaibigan ay ibinilad sa harap ng buong lipunan. Sa entablado, si Luz Viminda ay nanginginig. Ang kanyang pangarap na maging reyna ng Montenegro Pharmaceuticals ay naging isang bangungot na gising. Nang mapagtanto niyang wala ng lusot ang kanyang mga kasabwat, ang kanyang likas na pagiging makasarili ay umiral. Ate, maniwala ka sa akin. Umiiyak na lumapit si Luz Viminda sa gilid ng entablado. Ang kanyang maskara ay nagsimulang kumalat kasabay ng kanyang tekeng luha. Wala akong alam sa pagpatay. Ang alam ko lang, gusto na lang kunin ang formula. Rafael manipulated me. Ginawa niya akong kabit. Ginamit niya ako. Sila ni Mama Carmela ang naglason kay nanay. Wala akong kinalaman doon. Isang matunog na singhap ng pagkasuklam ang umugong mula sa mga investor. Lumingon si Rafael kay Luz Viminda. Ang kanyang muka ay namula sa matinding galit dahil sa pagtataksil ng kanyang sariling kasabwat. You bitch! Ikaw ang nagmungkahi na bilisan ang pagkawala ni Teresita para makuha mo ang posisyon niya. You were selling us out to Vanguard Medics. Nagkagulo ang mga Montenegro. Nagtuturuan. Naghuhubad ng kani-kanilang mga maskara sa harap ng publiko at ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat segundo ng kahihiyang ito. Ang pamilyang nagtago sa likod ng salitang dangal ay ngayon nag-aagawan sa mga basurahan ng kasinungalingan upang iligtas ang kani-kanilang mga sarili. Hindi sila pinansin ni Teresita. Dahan-dahan niyang inakyat ang mga hakbang patungo sa entablado. Pilit na umatras si Luz Viminda, nanginginig na parang isang basang kuting na nawalan ng pangil. Tumayo si Teresita sa harap ng acrylic podium na kanina ay pinagmulan ng pagyayabang ng kanyang kapatid. Binuksan niya ang kanyang maliit na clutch bag at maingat na inilabas ang isang lumang litrato na nakapaloob sa isang simpleng kahoy na frame. Iyon ang litrato ng kanyang ina. Isang simpleng babaeng nakasuot ng duster. May ngiti ng isang inang, walang ibang inisip kundi ang kinabukasan ng kanyang mga anak, amoy bawang at halamang gamot. Isang babaeng totoong nagmahal sa mundo. Inilapag ni Teresita ang litrato sa ibabaw ng podium. Paharap sa mga bilyonaryo, paharap sa mga pulis, at higit sa lahat, paharap kina Rafael at Doña Carmela na ngayon ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang kaibahan ng simpleng litratong yon sa rangya ng paligid ay nakapipiga ng puso. Ang halaga ng pormulang ito ay hindi nasusukat sa bilyon-bilyong piso, Mr. Tanaka. Kalmadong sabi ni Teresita sa mikropono. Tinitingnan ang pinakamalaking investor na ngayon ay tahimik na nakikinig.
Ang halaga nito ay ang buhay ng isang inang nagmahal ng tapat. Ang halaga nito ay ang mga pangarap na dinurog ng mga taong nasa harap ninyo ngayon. Hindi ko pinlano ito para manakit. Ginawa ko ito dahil ang katotohanan ang tanging magbibigay ng hustisya sa kaluluwa ng aking ina. Isang nakabibibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Ilang kababaihan sa audience ang palihim na nagpunas ng luha. Ang pag-unawa at awa ay dumaloy sa silid, pinapalitan ng pot at pandidiri. Ngunit para kay Rafael, ang pagbawi ni Teresita sa kanyang dangal ay isang insultong hindi niya matatanggap. Ang kanyang isip, na nilamon ng kanyang matinding pride, ay tuluyang nasira. Wala na siyang kumpanya, wala na siyang pera, wala na siyang kalayaan. Nang makita niya ang mga pulis na lumalapit hawak ang posas, ang kanyang mga mata ay nanlisik at pumula na tila sa isang asong ulol. Nakalimutan niya ang mga kamera. Nakalimutan niya ang lipunan. Hayop ka! Pinulot lang kita sa dume, Teresita. Papatayin kita! Isang mabangis na ungol ang kumawala mula sa lalamunan ni Rafael. Umikas ang kanyang mga binti. Tinulak niya ang isang gwardiya at marahas na tumakbo paakyat sa entablado. Ang kanyang mga kamay ay nakahanda upang sakalin ang asawang sumira sa kanyang imperyo. Napasinghap ang mga tao. Napapikit si Luz Viminda habang tumitili. Ngunit bago pa man dumampi ang maruruming daliri ni Rafael sa balat ni Teresita, isang matipunong bulto ang mabilis na humarang sa pagitan nila. Sinalo ni Tiago de la Cruz ang bigat ng pag-atake ni Rafael. Walang kahit anong salita, ginamit ni Tiago ang kanyang lakas upang pilipitin ang braso ng aroganteng tagapagmana. Pinatid ang kanyang binti at idinikdik ang mukha nito sa malamig na sahig ng entablado. Ang tunog ng butong na bali ng bahagya at ang daing ni Rafael ay umalingaw-ngaw. Hanggang diyan ka lang, Montenegro. Malamig na bulong ni Tiago habang nakadiin ang kanyang tuhod sa likod ni Rafael. Natapos na ang pang-aabuso mo. Mabilis na umakyat ang mga pulis. Ang malamig at mabigat na metal ay pinalupot sa magkabilang pulso ni Rafael. Kasunod nito, ilapitan din ng isa pang pulis si Doña Carmela sa ibaba. Ang matanda ay wala ng lakas manlaban. Ang kanyang muka ay blanko. Ang kanyang trono ng kayabangan ay tuluyan ng gumuho. Nakatayo si Teresita sa tabi ng podium. Tiningnan niya ang kanyang ina sa litrato. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tiago na nagbigay ng isang tahimik ngunit tapat na tango. Ang hustisya ay hindi na isang pangarap. Ito ay nasa harapan na nila. Humihinga at nag-aalay ng bagong simula. Ang nakabubulag na liwanag mula sa mga flash ng kamera ng media ay teleserye ng mga kidlat na bumibiyak sa madilim na gabi. Sa labas ng Hotel de Lorient, ang mga mamamahayag ay nag-uunahan, nagtutulakan, upang makakuha ng pinakamagandang anggulo ng tuluyang pagbagsak ng mga Montenegro. Idininang ifang pulis ang ulo ni Rafael papasok sa likuran ng malamig na patrol car. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot at may mansa ng alikabok mula sa entablado. Ang malamig at mabigat na posas sa kanyang mga pulso ay kumuha sa lahat ng kanyang kalayaan at kayabangan. Wala na ang kanyang mapagmataas na ngiti. Ang tanghing nakapinta sa kanyang muka ay ang matinding hiya at takot habang inuulanan siya ng matatalim na tanong ng mga reporter. Sa kabilang sasakyan, pilit na nagpupumigla si Doña Carmela. Ang kanyang pelus na balabal ay nahulog sa maruming semento. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit ang kanyang boses ay basag at nawala na ng kapangyarihan. Huwag niyo akong hawakan! Hindi niyo ba ako kilala? I am Doña Carmela Montenegro. I own half of this city, sigaw ng matanda. Ang kanyang Taglish ay punong-puno ng desperasyon. Ngunit ang kanyang mga salita ay nilamon lamang ng malamig na hangin ng gabi. Ang mga pulis ay hindi na tinag. Pilit siyang isinakay sa sasakyan na tila isang ordinaryong kriminal. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabangong rosas ay naiwan sa hangin. Ngunit na yon,
Ito ay umaalingasaw na tila bulaklak ng patay sa isang madilim na sulok ng hotel lobby. Malayo sa mga kamera, nakatayo si Luz Viminda. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang mahigpit na idinidiin ang kanyang telepono sa kanyang tainga. Ang kanyang mascara ay nag-iwan ng maitim na landas ng luha sa kanyang mga pisingi. Mr. Tanaka, please. Huwag niyong bawiin ang investment. Pagmamakaawa ni Luz Viminda, ang kanyang tinig ay lumiliit na parang isang batang inagawan ng candy. I can still fix this. May backup copies ako ng formula. Vanguard Medics and I can still close the deal. Just get me out of here. Ang boses sa kabilang linya ay tuyot at walang kahit anong awa. You are facing criminal charges for corporate espionage and fraud, Ms. Valmores. Vanguard Medics does not associate with liabilities and thieves. Expect our legal team to sue you for breach of contract. Do not ever contact us again. Ang tawag ay naputol. Unti-unting bumaba ang kamay ni Luz Viminda at ang telepono ay dumulas mula sa kanyang pawisang palad. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa malaking salamin ng lobby. Ang kanyang mamahaling pulang gown ay tila naging isang mabigat at maruming basahan. Ang lahat ng kanyang credit cards ay nakapangalan sa kumpanyang kasalukuyang pinifreeze ng gobyerno. Wala siyang pera. Wala siyang bahay na mauuwian. Ang kanyang matinding kasakiman at pagtataksil ay nagbalik sa kanya sa iisang lugar na pinilit niyang takasan. Ang masikip at amoy kanal na eskinita ng kanyang nakaraan, kung saan walang kahit sino ang sasalalo sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag at mas malinis. Nakatayo si Teresita sa labas ng malaking gate na bakan ng mansyon ng mga Montenegro. Ang malalaking letrang M na nakaukit sa ginto ay natatakpan na ngayon ng mahabang dilaw na police line tape. Ang mansyon na minsang naging kulungan ng kanyang mga pangarap ay isa na ngayong selyadong ebidensya ng krimen. Juan Kakvang, huminga ng malalim si Teresita. Mula sa likod ng gate, naaninag niya ang paboritong hardin ni Doña Carmela. Walang nagdidilig, walang nag-aalaga. Ang mga rosas ay tuluyan ng ngalanta. Ang mga talulot nito ay kulay kalawang at nagkalat sa sementong daanan. Ang amoy ng pagkabulok ay pumailan lang sa hangin, isang perpektong metapora para sa pamilyang nabuhay sa panlilinlang at namatay sa sarili nilang lason. Wala siyang naramdamang awa para sa kanila. Ang tanging naramdaman niya ay isang napakalalim at napakagaan na kapayapaan. Tila isang malaking bato ang naiyalis sa kanyang dibdib. Isang simpleng sasakyan ang huminto sa kanyang likuran. Bumaba si Tiago de la Cruz, dalang kapayapaan sa kanyang mga mata at isang manipis na manila folder sa kanyang kamay. Lumapit siya kay Teresita, huminto sa kanyang tabi upang sabayan siyang tumingin sa gumuhong imperyo. Wala nang natira sa kanila, ate, mahinang sabi ni Tiago. Nasa maximum security na si Rafael, naghihintay ng paglilitis. Si Doña Carmela ay nasa ospital ng piitan. Hindi kinaya ng puso niya ang stress. At ang kapatid mo, nakita raw siyang naglalakad sa Quiapo. Nagtatago mula sa mga abogadong naghahabol sa kanya. Tumango si Teresita. Ang kanyang paningin ay hindi umalis sa mga lantang rosas. Iyan ang bunga ng binghi na itinanim nila, Tiago. Tayo ay naging instrumento lamang ng katotohanan. Inabot ni Tiago ang folder sa kanya. Binuksan ito ni Teresita. Sa ibabaw ng mga puting pahina ay ang opisyal na dokumento para sa annulment ng kanyang kasal na pinabilis ng mga abogado dahil sa bigat ng mga kasong kriminal ni Rafael. Kinuha ni Teresita ang isang simpleng ballpen mula sa kanyang bag. Iba ito sa mabigat at gintong pluma na ginamit ni Rafael para ipagbili ang kanyang kaluluwa. Ang ballpen na ito ay magaan, ordinaryo. Ngunit may kakayahang magbalik ng kanyang pagkatao. Idiniin niya ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat kurba ng tinta ay sumisimbolo sa pagputol ng kanyang tanikala.
Hindi na siya pumirma bilang Mrs. Teresita Montenegro. Isinulat niya ang pangalang ibinigay ng kanyang ina. Isang pangalan ng dangal, katatagan, at malinis na budhi. Teresita Valmores. Isinara niya ang folder at ibinalik kay Thiago. Isang matamis at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon ng pag-iyak sa dilim. Tinalikuran niya ang mansyon at hindi na kailanman muling lumingon pa. Ang amoy ng ginigisang bawang at sibuyas ay sumasayaw sa mainit na hangin ng umaga, humahalo sa sariwang halimuyak ng pinakuluwang dahon ng lagundi at sambong. Sa loob ng isang malinis at maaliwalas na silid na may pinintahang puting dingding, abala si Teresita sa pag-aayos ng mga maliliit na bote ng gamot sa ibabaw ng estante. Ang sikat ng araw ay malayang tumatagos mula sa malalaking bintanang salamin, nagbibigay ng gintong liwanag sa simpleng karatulang nakasabit sa labas. Klinika Valmores. Libreng konsultasyon at gamutan. Wala na ang malamig na sahig na marble na kailangan niyang kuskusin araw-araw. Wala na ang nakasusulasok na amoy ng mamahaling pabango ni Doña Carmela na laging nagpapaalala sa kanya ng kanyang mababang ure. Dito, sa gitna ng isang simpleng komunidad kung saan ang mga tao ay nagbabatian ng may tunay na ngiti, natagpuan ni Teresita ang pamanang matagal nang ninakaw sa kanya. Ginamit niya ang lahat ng perang nakuha niya mula sa settlement ng Montenegro Pharmaceuticals. Pera na sumimbolo sa dumi at kasakiman ng kanyang nakaraan, upang itayo ang pundasyon ng kanyang bagong buhay. Ang formula ng kanyang ina, na minsang naging dahilan ng pagpatay at pagtataksil, ay ibinalik sa orihinal nitong layunin. Ang magbigay ng lunas sa mga taong walang kakayahang bumili ng karapatang mabuhay. Ang pag-ikot ng seradura sa pintuan ay nagdala ng isang ginang na may bitbit na maliit na bayong. Si Lola Ising, isa sa mga unang pasyente ni Teresita na may matinding hika, ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanyang lamesa. Ang suot nitong duster ay kupas na, ngunit malinis at plansado. Magandang umaga, Doktora Teresita. Bati ng matanda. Ang kanyang boses ay may bahagyang paos, ngunit puno ng sigla. Dinalhan kita ng mainit na pandesal at kaunting minatamis na saging. Baka nakalimutan mo na namang mag-almusal sa dami ng inaasikaso mo. Lumapit si Teresita at magiliw na inalalayan ang matanda papunta sa silya. Kinuha niya ang isang bote ng herbal syrup, ang tunay at walang halong formula ng kanyang ina. At mainat itong ibinigay kay Lola Ising. Salamat po, Lola. Pero hindi niyo na po kailangan mag-abala. Ang makita ko lang na hindi na kayo inuubo tuwing gabi, sapat na bayad na po sa akin yun. Nakangiting sagot ni Teresita. Ang kanyang tinig ay hindi na nangginginig sa pakot, kundi umaapaw sa kapanatagan. Khoinkakvang. Inabot ng matanda ang mga bote ng gamot, ngunit sa halip na bitawan agad, hinawakan nito ang magkabilang kamay ni Teresita. Ang palad ni Lola Ising ay magaspang, puno ng kalyo mula sa dekada ng paglalabada. Ngunit ang init na nanggagaling dito ay tila tumagos hanggang sa pinakamalalim na sugat ng puso ni Teresita. Hulog ka ng langit sa amin, anak. Kung nasaan man ang nanay mo ngayon, sigurado akong tuwang-tuwa siya sa ginagawa mo. Ibinalik mo ang buhay sa mga taong akala ay nakalimutan na ng mundo. Lumuluha at tapat na bulong ni Lola Ising. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Teresita ang pagbuhos ng isang mainit na luha sa kanyang sariling pisngi. Ngunit hindi ito luhang galing sa pait o hiya. Ito ay luha ng matinding lunas. Ang puwang sa kanyang dibdib na matagal na iniwan ng pagkawala ng kanyang ina at ng pagtataksil ni Rafael at Luzviminda ay tuluyan ng napuno ng pagmamahal na walang hinihinghing kapalit. Hindi niya kailangan ng mansyon upang maging mahalaga. Ang halaga niya ay narito, sa bawat buhay na kanyang pinagagaan. Pagkaalis ni Lola Ising, naiwan si Teresita na nakatitig sa bakanting silya. Ang amoy ng mainit na pandesal ay nagdala ng pakiramdam ng isang tunay na tahanan. Wala nang kailangang magpanggap,
Wala nang takot sa bawat anino sa pasilyo. Ang pagbukas muli ng pintuang salamin ay nagpakawala ng isang mahinang kalansingang tanso mula sa maliit na kampanang nakasabit sa itaas nito. Isang pamilyar na bulto ang pumasok, nahaharangan ng sikat ng araw. Nang luminaw ang paningin ni Teresita, nakita niya si Tiago. Nakasuot ito ng isang simpleng asul na polo, ang mga manggas ay nakatupi hanggang siko, at ang kanyang muka ay maaliwalas na tila isang kalmadong dagat pagkatapos ng mahabang bagyo. Wala siyang bit-bit na mamahaling regalo o mga tseke na nagkakahalaga ng bilyon. Sa kanyang kanang kamay, maingat niyang hawak ang isang maliit na sanga ng ligaw na bulaklak. Isang simpleng santan na kulay pula, sariwa, at puno ng hamog ng umaga. Malayong-malayo sa mga patay at plastik na rosas sa hardin ng mga Montenegro. "Excuse me, miss," sabi ni Tiago. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng banayad na panunukso at malalim na paghanga. Tumutanggap pa ang klinika na ito ng pasyenteng gustong ipagamot? Ang pusong matagal nang naghihintay, ang simpleng pulang santan na hawak ni Tiago ay tila kumukuha ng lahat ng liwanag sa loob ng klinika. Tinitigan ito ni Teresita, at sa isang iglap, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kamusmusan. Yung mga panahong naglalaro siya sa gilid ng kalsada, gumagawa ng kuwintas mula sa mga ligaw na bulaklak kasama ang kanyang ina. Wala itong tinik. Wala itong itinatagong lason. Isa itong bulaklak na nabubuhay kahit sa pinakatuyong lupa, matatag at totoo. Dahan-dahang gumuhit ang isang tapat na ngiti sa mga labi ni Teresita. "Depende," sagot niya. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng paninindigan. Kung ang pasyente ay handang uminom ng mapait na katotohanan araw-araw at hindi natatakot maglakad sa putikan para tumulong sa iba, baka may pag-asa pa siyang gumaling. Hindi sumagot si Tiago ng mga mabulaklak na pangako. Wala siyang inalok na palasyo, ni hindi niya sinabing ililigtas niya si Teresita sa lahat ng sakit ng mundo. Sa halip, lumapit siya at marahang inilapag ang santan sa ibabaw ng lamesa ni Teresita, sa tabi mismo ng lumang talaarawan ng kanyang ina. Pagkatapos, sinimula niyang ayusin ang mga kahon ng gamot na dadalhin nila para sa medical mission mamayang hapon. Isang kasama. Isang kapantay. Iyon ang matagal lang hinahanap ng puso ni Teresita. Isang lalaking hindi siya ituturing na kasangkapan o pabigat, kundi isang kakampi sa laban ng buhay. Habang tahimik nilang binubuhat ang mga kahon patungo sa sasakyan ni Tiago, tinangay ng mainit na hangin ang huling hibla ng nakaraan sa isipan ni Teresita. Tila isang lumang sugat na naging peklat, wala na itong hapdi. Nabalita niya ang huling haton ng korte kahapon. Si Rafael ay tuluyan ng inilipat sa maximum security prison upang pagsilbihan ang kanyang habambuhay na pagkakakulong. Ang mukha nitong dating puno ng kayabangan ay humpak na. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig, kinakain ng matinding hiya at panghihinayang habang kinakain ang parehong murang pagkain na dating niyang pinandidirihan. Si Doña Carmela, na hindi kinaya ang pagbagsak ng kanyang pangalan, ay binawian ng buhay sa isang malamig at maputlang silid ng ospital sa loob ng piitan. Walang mga amiga na dumalaw. Walang mamahaling pabango na nagtago sa amoy ng kamatayan at gamot. Namatay siyang mag-isa. Bit-bit ang kasakiman hanggang sa kabilang buhay. At si Luz Viminda, ang babaeng nagbenta ng kanyang sariling kapatid para sa ginto. Ang huling balita ay nakita itong palaboy-laboy sa magulong kalsada ng Divisoria. Ang kanyang isip ay tuluyan ng nawasak ng matinding paranoia at kahirapan. Nakasuot ng maduming basahan, pilit niyang isinusuot ang mga peking alahas na gawa sa plastik na kanyang napupulot sa basurahan. Patuloy na nag-iilusyon na siya pa rin ang reyna ng isang imperyong matagal nang naging abo. Ang batas ng kalikasan ay nagbigay ng sarili nitong hatol. Ang karma ay hindi na kailangang hingin. Ito ay kusang dumarating sa mga taong nagtatanim ng kasamaan. Bandang dapit hapon, pagkatapos ng kanilang paglilingkod sa mga pasyente,
dinala ni Tiago si Teresita sa isang mataas na burol na nakaharap sa malawak na karagatan. Ang amoy ng maalat at malamig na simoy ng dagat ay tila humuhugas sa kanyang buong pagkatao. Ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan, nagbibigay ng gintong korona sa mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba. Tumayo si Teresita sa dulo ng burol. Hawak niya sa kanyang dibdib ang asul na talaarawan ng kanyang ina. Ito ang totoong pamana, hindi ang pormulang nagkakahalaga ng bilyon na nagdala ng patayan, kundi ang pormula ng katatagan, pagmamahal, at pagpapatawad na isinulat ng kanyang ina sa bawat pahina nito. Huenkakvang, pumikit si Teresita. Naramdaman niya ang malakas na pag-ihip ng hangin mula sa karagatan. Ang hangin ay dumaan sa kanyang mukha, tinangay ang kanyang buhok patalikod, tila nililipad ang lahat ng bigat, ang lahat ng pait, at ang lahat ng alaalang sumakal sa kanya sa loob ng 7 taon. Naramdaman niya ang pagdampi ng malapad at mainit na palad ni Tiago sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta, isang pangakong naroroon siya hindi para mangibabaw, kundi para sumabay. Iminulat ni Teresita ang kanyang mga mata at humarap sa malawak na dagat. Ang kanyang puso ay tahimik. Ang kanyang kaluluwa ay buo. Nagawa na natin, nanay! Mahinang bulong ni Teresita sa hangin. Ligtas na po ako! Tumingin siya kay Tiago at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang kinabukasang walang halong takot. Isang kinabukasang ginawa niya gamit ang kanyang sariling mga kamay. Walang botes ng pot. Tanging ang malalim na pag-unawa na ang pag-ibig ay hindi kailanman dapat maging dahilan upang mawala ang sarili. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang isinakripisyo para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Hindi ito nasusukat sa haba ng kanyang pasensya sa harap ng pang-aabuso o sa pagyuko niya upang iangat ang kanyang asawa at pamilya. Ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa tapang niyang buuin muli ang kanyang sarili mula sa pagkawasak. Nasusukat ito sa araw na piliin niyang tumayo, bitawan ang mga taong nakalalason sa kanyang kaluluwa, at yakapin ang katotohanang siya mismo ay sapat na, buo, at karapat-dapat sa isang buhay na may dignidad at tunay na kapayapaan. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, sabay na naglakad pababa ng burol sina Teresita at Tiago, handang harapin ang panibagong umaga ng kanilang buhay.